Magandang umaga mga bata, ako nga para ang iyong guro sa Filipino 6. Ako, si Pinales Nova May o tawagin niyo akong May or Teacher May. Okay, bago tayo magsimula, tatawagin ko muna kayo iisa kung meron bang liban sa klase ngayon. Magaling, walang liban. Okay, so bago tayo magsimula mga bata, meron akong mga alituntunin sa ating paralan. Una, pangalawa, pangatlo, pang-apat. Magaling. Gusto niyo bang sumayaw mga bata? Okay, magaling. Tayo muna magsitayo at tayo isasayaw. Tayo ay mag-ehersisyo mula ulo hanggang paa. Isa, dalawa, tatlo. Tayo ay mag-umpisa. Iunat ang katawan, paat mga kamay. Upang katawan natin di tatamlay. Tumakbo, pumadyak at sumayaw. Ang iyong mga paa. Huminga ng malalim at sumigaw ng malakas. Huwag mong kalimutang mag-ehersisyo dahil kailangan ng ating katawan. At na-air session nyo na ang inyong mga katawan. Ngayon, balik-aral muna tayo mga bata. Ano ba ang naaalala nyo sa ating tinatalakay kahapon? Magaling! At meron ako ipapakitang larawan mga bata. So ano ang nakikita ninyo sa larawan? Okay, tama yung mga sagot mga bata. Tamang nabanggit nyo na yung isang bata ay nagtatapon siya ng basura sa dagat. Tama ba yun? Oo, hindi. Hindi dapat tayo magtapon ng basura sa paligid dahil maaring mamamatay yung mga isda. Maaring din mamamatay yung mga nakatira doon sa dagat. Dapat natin pangalagaan ang yamang tubig mga bata dahil doon tayo kumukuha ng panghanap buhay yung ibang tao. Yun sa pabrika, yung malalaking mga usok maaring masira ang ating ozone layer. Tama mga bata. Yung truck din ay nagtatapon ng basura sa dagat. Di ba nakakasama yun? Oo mga bata, dapat na meron talagang pagtatabunan ng tamang basura para hindi masira yung ating kapaligiran at ang yamang tubig. Nakikita nyo ba yung maitim na itinapon sa basura sa dagat? Yung sa kanal, yung may malaking tubo? Oo. Nakakasama na magtapon talaga ng basura sa dagat o sa kahit hindi sa dagat, kahit saan, nakakasama talaga iyon. Ito naman tayo sa pagmomodelo o aido. So, ano ba ang sanhi? Okay, ang sanhi or cause ay tumutukoy sa pinagmulan o dahilan ng isang pangyayari. Ito ay dahilan kung bakit nagkakaroon ng kaganapan. Oo. So, narito ang mga pangugnay na nagpapakita ng sanhi at bunga. Maaring dahil sa, palibhasa, kasi, sapagkat, o pagkat. So, halimbawa, sumakit ang ngipin ni Leia dahil, gumamit tayo ng dahil, kumain siya ng candy. So, ano ba ang sanhi? Tama. So, ang bunga noon ay tama mga bata. So, ngayon, alamin naman natin kung ano ang bunga. Bunga ay effect or ang isang kinakalabasan, resulta o dulot ng naturang
pangyayari. Halimbawa din ito, yung gumagamit tayo sa pangungusap ay kaya naman, kung kaya. So, halimbawa, si Mark ay magdamag na naglalaro ng online games. Kaya, sumakit ang kanyang mata. So, nasaan ang bunga sa pangungusap? Magaling. So, meron pa ba kayong mga halimbawa sa sanhi at bunga? Magbigay nga. Magaling. So, ngayon naman, tatanungin ko kayo kung maaari bang mauna ang bunga sa pangungusap? Opo, tama mga bata. Maaari tayong makabuo ng pangungusap na nauuna ang bunga sa sanhi. Sa makayang likha o pagtatahi ng kwento, hindi kailangang nauuna ang sanhi sa bunga. Sa paglalahad ng kwento, maaring mauna ang bunga sa pagsasalaysay. So, ang sanhi at bunga ay kadalasang pinagdudugtong ng mga pang-ugnay tulad ng dahil, kung, kaya, at kapag. So, ngayon, meron pa ba kayong halimbawa dyan mga bata na may bibigay? Magbigay nga. At magbibigay ako ng pasulit sa inyo kung naiintindihan nyo ba yung ating itinatalakay ngayong umaga. Magaling. So ngayon, may panuto tayo, basahin ang mga pangungusap, bilugan ang sanhi, at salungguhitan ang bunga. Ito lang may 1 hanggang 5. So bilugan ninyo ang pangungusap, bilugan ang sanhi, at salungguhitan ang bunga. Nagkakaintindihan ba mga bata? Kung magaling. Tayo sa ginagabayang pagsasanay o wido. So, meron tayong rubrics para sa mga pangkatang gawain. So, ano ang gagawin ninyo ay ipapangkat ko kayo sa 3 grupo at isasadula ang napiling pangungusap na aking ipapabunot sa inyo at ang bawat isa ay may papel na isasadula tungkol sa sanhi at bunga. Okay. Magaling. Ngayon naman, ay dito naman tayo sa malayang pagsasanay o yudo. So, unang gawain ay yung panuto, isulat ang nagpapakita ng bunga ng mga kilos na isinisaad sa larawan. So, itong unang larawan, pangalawang larawan, at ang pangatlong larawan, pang-apat na larawan, okay, magaling. So, dito naman tayo sa pagtataya, gumawa ng 5 pangungusap na may sanhi at bunga na nakikita natin sa kapaligiran. Okay, magbibigay lamang ako ng 5 minuto. Yung magaling mga bata. Ngayon, meron tayong akdang aralin. Magbigay ng 10 pangungusap na nagsasaad ng sanhi at bunga sa pangyayari sa kapaligiran at salungguhitan ang bunga. So, basahin niyo mabuti ang ating takdang aralin na ipapasa niyo bukas. Okay? Okay, mga bata. So, yun lamang ang ating leksyon ngayong umaga. Magtatanong ako ulit, ano nga yung ating leksyon ngayon? Magaling. Tungkol ito sa sanhi at bunga na pangyayari sa ating kapaligiran. So, again mga bata, ako si Teacher May, ang iyong guro sa Filipino 6 at makikita tayo bukas muli. Paalam mga bata!